Last part. My heart sank because of his revelation. But Manang Carmela is very nice to us. Siya ang nagsabi sa akin ng totoong kalagayan mo roon. Nagtataka ako hanggang ngayon kung bakit ayaw mong sabihin iyon sa akin. But now that I heard your reason, I understand it all now. Nakaawang na ngayon ang bibig ko, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi ako makapaniwalang pinagmasdan siya. Just what the heck, Dan? I made everything that is accord to my plan, Thina. Ginawa kong paniwalain ka sa loob ng 1 taon na nakamove on ako. That I've already mended my heart and got over you. That I found someone who is worth it than you. Who the hell is Camila? Tili ko at hindi na inalintana ang mga nasabi niya. Dahil unti-unti na nitong ginagamit, ang puso kong labis na naghirap simula noong nawala siya sa akin. Osang ngisi ang gumuhit sa labi niya. She's Geronimo's sister. Hindi mo alam, pero matagal na namin siyang kakilala. But I've been researched her before at ang sabi. Anak ng isang mayamang negosyante na kakilala ni Dad, tama. Napangangako ng matawa na naman siya. Bakit ba nag-e-enjoy ang isang ito sa kawalan ko ng ideya sa mga ginawa niya? Iyong binayaran mong investigator, Thina, isa siya sa mga kasabwat ko sa plano ko. We paid him 2 weeks before you picked him, Anya. Ngayon lang pumapasok sa isip ko ang lahat ng mga sinabi niya. Na ang lahat ng ito ay plano niya at hindi ko alam kung lumulusaw. Ang lahat ng lungkot at napapalitan ito ng tuwa at ligaya. Hindi ba, dapat magalit ako? Damn this heart. How could you? Pabulong kong naitanong. He kissed the top of my head. Para bang sa ginagawa niyang iyon ay akala niya, mapapawi niya, ang namumuong inis sa puso ko. At ang nakakainis, tama ang ginagawa niya. Og. Nagngingiti siya at tumangala na tila ba'y inaalala ang mga ginawa niya noon. That is my last chance, Thina, alam mo ba? Naging seryoso at mabigat ang tono ng boses niya roon. Nagbaka sakali ako sa huling pagkakataon. Hindi ko alam noon kung bakit kailangan ko pang gawin iyon. I just don't know. Hinagilap ko ang lahat ng dahilan para kunin ang pagkakataon na magsama tayong muli. Tapos naalala ko ang mga panahon na naghahabol ako sa iyo, iyong napapangiti kita kahit na ayaw mo, iyong may pansalag ako sa lahat ng pagsusungit mo. Hindi naman ako ganun, eh. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Humagalpak siya ng tawa at hinalika ng collarbone ko. Napakislat ako sa ginawa niya. Sus, ganun ka kaya lagi sa akin, katwiran pa niya, nakataas ang isang sulok ng labi. Iyong mga inakalang kong naubos ko ng dahilan, unti-unti siyang nagbalik. So, I did my plan. Not to hurt you and trip you like a jerk, but to make sure that you still love me. Dahil doon ako nagtiwala, doon ako kumapit. Doon ako umasa. I want to make sure that you will not escape on me anymore, that you will never think of any reasons for you to get and slip away from me again and again. Especially that you said to me that you will come back to me, that I am always welcome in your arms. That you are mine, seryoso niyang sabi. Ang mga mata niya ay naging mabigat ang pagkakatitig, na parang pinapakita niya ang buo niyang kaluluwa sa akin. Humahapdi na pala ang mga mata ko at hindi ko napigilan ang mapaluha. This is the miracle that Dan Love is giving me. He can make me cry in amazement and blissfulness at the same time. But at the same time, I am darn scared. Scared of losing him. Takot sa posibilidad na mapagod din siya at maubos. Tell me, Dan, nagawa ko pang magsalita sa gitna ng paghikbi, anong ginawa ko para mahalin ako ng ganito? Ang dami mong rason, di ba? You can fall apart on me. You can find way better than me. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at tinungo sa mga mata niyang mapupungay. His tender brown eyes are adorable for me, that it always led me to euphoria. I don't need another wife, Thina. Especially I am tied on you. Always. He saw the shock in my face but he finished it all. Yes, Thina. Walang annulment na magaganap. Because our heart are always tied to one another. Walang pwedeng tumibag noon. Walang pwedeng sumaira. At saka, bakit ba parang gusto mo akong ipamigay? Ha? Nanlaki ang mga mata ko. Of course, not. Then, say it, Thina. Ako lang ang gusto mo. Ako lang ang mahal mo.
Na ayaw mong mawala ako sa'yo, bulong niya nang nilapat niya ang noo niya sa noo ko. Ang kanyang mainit na hininga ay pumaypay sa labi ko. Sa buong pagkatao ko. Humugot ako ng malalim na hininga at pumikit. I love you Dan. You are tied to me now and eternally. I wholeheartedly said without inhibitions and doubts now. Dinampi niya ang labi niya sa labi ko. Naramdaman ko ang pagngisi niya. Enough said, he said as he started to plant small kisses on my lips. Pero, sa ginagawa niyang ito ay nabibitin ako. Nauuhaw ako sa kanya, sa pagmamahal niya. More I begged. My voice was rough. Naramdaman ko na lang na tinulak niya ako at pinahiga sa kama. Siya na ang pumaibabaw sa akin. Mabilis niyang hinubad ang blue round neck shirt niya. Tumambad sa paningin ko ang ribs niyang bumabakat sa balat niya kapag nagligting ang kalamnan niya. Tumataas baba ang dibdib niya at nilapit ang sarili sa akin. His eyes were dark as he stared at me. Your wish is always my command, aniya at komandat bago ako hinalikan ng mariin. We make love the whole night, spending and craving for the love that we had missed 3 years ago. Sa wakas, nanalo rin ako. Sa dami ng bagyo, sa dami ng alinlangan, sa dami ng iyak at pagduda, nakamit ko rin ang taong mahal ko at mahal. Ako, ito yung laban na hindi ko pinagsisihan na sumugal ako. Kahit na alam kong talo ako at wala nang patutungahan ang lahat, naniwala ako. Ang sarap maniwala at magbigay ulit ng tiwala sa kanya. Ganoon pala iyon. Iyong kahit na ubos ka na at nanghihina at nasusugatan, hanggang sa loob na nanalo ka pa rin sa huli. Hindi lang ikaw, kundi, pati siya na lumalaban para sa iyo. Marahan akong napamulat at dinungaw ang may-ari ng matigas na bisig na hinihigan ko. Matamis siyang nakangiti habang tinungo ang ulo ko at hinalikan ang tuktok nito. Good morning, my wife, he huskily greeted. Malambing akong ngumiti, pinulupot ang kamay sa tiyan niya at inabot siya upang halikan sa pisngi. Good morning, too, my husband, I melodiously greeted back. Hinawi-hawi niya ang ilang strands ng buhok ko. Anong gusto mong gawin ngayon? Nag-isip muna ako sandali bago siya binalingan. Sandali lang. Bumangon muna ako at hinagilap ko ang phone ko sa side table. Naramdaman ko ang bisig niya na pumulupot sa akin habang hinakalikot ang phone ko. Pinahinga niya ang kanyang baba sa shoulder blade kung nakalantad. Sineksik niya ako sa kanyang dibdib. Ilang ring lang ay may nagsalita na sa kabilang linya, hello. Dad. Bati ko. Ramdam ko ang mga tingin ni Dan sa likod ko. Nasaan po kayo? Nasa airport. Pupuntahan ko ang mom mo, aniya. Rinig ko ang ilang ingay sa background niya. Dad, humugot muna ako ng malalim na hininga. Ayos na po kami ni Dan, masaya kong sabi. Ang asawa ko ay naramdaman kong ngumiti. Alam ko, rinig ko rin ang saya sa boses niya. Ngunit nagsalubong ang kilay ko dahil sa sagot niya. Anong alam ni Dad? Alam ko na, kasi, tumawag si Dan noong natutulog ka. Napalingon ako sa asawa kong nakangisi. Magsasalita sana ako pero ninakawan niya ako ng halik. Ang lambot at mamasa-masa ng kanyang labi, dapat, minus ako sa ginawa niya. Hello, Thina, nandyan ka pa ba? Napakurap ako nang magsalita si Dad sa kabilang linya. Sa halik na iyon ni Dan ay nakalimutan kong hawak ko ang cellphone ko at nakadikit iyon sa cellphone ko. Nakausap ko pa si Dad at hindi pa kami tapos. Narinig ko na lang na tumawa siya ng malakas. Yes, Dad, she's still here, aniya na natatawa pa rin. Napanguso ako at napairap. Nasabi ko, I'm happy for the both of you. Sana, hindi na talaga kayo maghiwalay. Matuto kayong makinig sa isa't isa. Kung may problema, ayusin niyo agad. Walang mapapala ang pagdududa at pagdedesisyon ng wala sa hulog. Kayo lang ang makakaayos ng relasyon niyo at pwedeng samaira. Kayo lang, Thina. Nagkatinginan kami ni Dan. Dad is right. We shouldn't allow the doubts and hesitations in our marriage. We should trust. Trust, faith, fidelity. Trust even when there's no reason to trust. Love until you are empty. Lumaban ka at hayaan mo ang mundo na magsawa sa iyo, dahil sa pagiging positibo mo, ganon. Matapos ang tawag na iyon kay Dad ay nagpasya kami ni Dan na makita, ang dad niya at ang kapatid niya. Noong una ay nakaramdam ako ng hiya at guilt. Hindi ko na alam kung paano sila haharapin sa ginawa kong pagwasak kay Dan noon.
Pero naisip ko, kasama ko si Dan. Hindi dapat ako matakot. Isa pa, gusto ko ring harapin ang lahat ng ginawa kong pagkakamali. Gusto kong ipakita sa kanila na worth it ako kay Dan. Na sa huli, kami pa rin talaga. Nagulat ako pagkababa namin ng Montero niya ay maraming kotse ang nakahimpil sa bahay nila. Napatingin ako kay Dan na nasa harap ko ngayon. May bisita kayo. Nagkibit balikat siya at ngumiti. Ewan ko. Inakbayan niya ako at tumungo na kami sa loob. Natigil lang kami nang nandoon pala ang halos lahat ng kaibigan namin. Thina, napatingin ako sa tumitaylang si Jessica at patakbo akong niyakap. Halos matamba na ako sa ginawa niya. Mabuti na lang at naroon si Dan sa tabi ko. Nakita ko ang pagtitinginan sa akin ng mga tao na nakangiti. Anong nangyayari? Hindi pa rin ako makapaniwalang nakatingin sa kanya. It's a celebration for you. Tumawa siya. Tama nga talaga si Dan. Wala ka talagang kaalam-alam. We held a surprise for you. At hindi naman kami nabigo, nakangiti niyang sabi. Nagtataka kong binalingan si Dan na nakangisi lang sa akin. Niyakap niya ako ng patagilid at malambing akong hinalikan sa noo. Shit, ang cheesy nyo. Pang-aalas ka ni Jeez. I've called them all when you were asleep, Thina, bulong ni Dan. We made a simple party for you. Pero hindi ko naman alam na halos inimbitahan na pala ni Jeez ang lahat ng kakilala natin. Pinagmasdan ko ang paligid. Tama nga, nandito kasi ang mga nakasama namin sa reunion sa Seda sa Nuvali. Sina Erwin, Vlad, Travis, Natalie, Shiri at ang ilan pa naming kaklase noon sa college ay nandito rin. Mukhang ang hindi ito pinaghandaan ni Jeez. Tawagin ko lang sina Dad at Dane, sabi ni Dan. Tinanguan ko lang siya at nilisan na ako. Noong nakita namin na lumalayo na likod ni Dan sa amin ni Jeez ay nagulat ako sa pagtapik niya sa balikat ko. Anong ginawa niyo kagabi at sinabi ni Dan na sobrang pagod ka raw kaya hindi ka pwedeng maistorbo. Namilog ang mga mata ko at tinablan ng hiya sa walang pagpigil na tanong ni Jeez. Halos magisitinginan pa ang mga taong nasa paligid namin dala ng tanong niya. Arg, Jeez. Tinakpan ko gamit ng palad ko ang kanyang bibig. Ramdam ko ang sobrang init ng pisngi ko dahil sariwa pa sa alaala ko ang pinagsaluhan namin kagabi. Bibig mo mariing sita ko. Humalaklak siyang inalis na ang kamay ko, ito naman, nahihiya pa, tawa niya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. But I'm happy for you, Thina. Finally, ayos na rin kayo. I could see the love in both of you. Matamis ko na siyang nginitian. At last Jeez, sambit ko. Siya, mauna na ako. Paparating na ang asawa mo. And truth to be told, dumating na si Dan kasama si Don at si Dane karga-karga ang anak nila ni Olga. Nasa tabi niya ang asawa niya ngayon. Nilapitan ako ni Dan. Nawala agad ang tapang ko at kinabahan agad. Pero, ayokong magpadala. Hi, Dad. Kumusta na po kayo? Tanong ko rito. Ngumiti lang siya at hinaplos-haplos ang buhok ko. Welcome back, Thina, nakangiti niyang sabi. Ang masungit na si Dane ay ngumiti na rin. Nangilid ang luha ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bakit ang bait ng mga Montenegro sa akin sa kabila ng lahat? They must be mad at me, right? They must forbid me and tell me the wrongs I did from the past. Pero, heto, tanggap pa rin nila ako. Para bang hindi sila nagsasawang tanggapin ako. Nanikip ang dibdib ko sa sitwasyon. Maluha-luha kong sabi, thank you, Dad. Thank you. And sorry. Huminga ako ng malalim. Sorry for all the wrongs I did. Sorry, Dad, for hurting Dan. Sorry. Hoy, tama na. Hindi ko naman sinabi na kapag nakita mo sila, mag-sorry ka. Tinignan ko si Dan sa gilid ko na masuyo akong tinitingnan. Lamandes na ang mga luhang pinipigilan ko. Damn, why this man beside me is so gorgeous. His brown eyes, pointed nose, proportional tightened jaw and pinkish lips that made so attract and love. And me, I feel like I am the ugliest woman in the world because I am crying. I love you, Dan, so much. Nabigkas ko sa gitna ng pag-iyak. Agad niya akong niyakap. I love you, too, alright. Hush now, my wife. You don't need to fret now. Pinakalma ko muna ang sarili ko bago ko ulit sila hinarap. Panay ang pahid ko sa luha ko. Tumulong pa si Dan sa akin. Nakakahiya.
If you only know how Kuya became a mad dog when you left 3 years ago. He always keep telling your name like there's no tomorrow. Now, he's a happy dog now. Right, Kuya, but you still a dog. Nothing changed, halakhak ni Dane. Nagsitawanan na kami habang si Dan ay pinalipad ang middle finger niya. I miss this feeling. I miss this bonding with his family. Noong umalis sila ay pinagmasdan ko ulit ang mga tao. Marami sa kanila ang abala sa kani-kanilang gawain. I want to join and to have mini chit-chat with them. Pero, hindi pa ako nagsasalita ay nakuha ang atensyon ko sa isang morenong babae na papalakad patungo sa amin. Agad akong naalarma noong papunta ang kamilyang iyon patungo sa amin. But I felt secured when Dan gently stroked my arm. Nagulat ako sa sarili ko dahil wala akong selos na maramdaman. Parang nawala na ito dahil pinaulanan na ako ni Dan ng pagmamahal niya. Kumusta, Camila? Tanong ni Dan dito. Hinintay kong magsalita o may gawin na kung ano ang naturang babae. Pero, isang ngiti ang binigay niya sa amin. Wala namang bahid ng panloloko. Okay lang po, kuya. Bumagsak ang mga mata niya sa braso ni Dan na nakapulupot sa baywang ko. Salamat po at may nagawa namang matino ang tulong ko sa inyo, kuya. Ano bang edad nito at kuya ang tawag niya kay Dan? Napatingin kami sa matangkad na lalaki na katabi niya at umakbay sa kanya. Hey! Let's go, Camila. Marami pa tayong gagawin. Tumingin ang lalaki sa asawa ko. Nakangisi ito, pero iba ang tingin niya sa katabi ko. Makahulugan at may pagbabanta. Noong iniwan na kami nila ay napatingin ako kay Dan. Nawala na ang itim na oras sa kanya. Sino iyong lalaki? Tanong ko. Nagkibit balikat lang si Dan at ikinulong niya ako sa kanyang mga braso. Kaunti na lang ang tao sa loob ng bahay nila kasi nasa labas na ang iba. At last, Thina, you come back finally to your true home, sambit niya, nilagay sa isang sulok ang ilang takas na hibla ng buhok ko. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. Thank you for accepting me. Thank you for another chance, Dan. He smiled, got my hand and kissed the back of it. I will never get tired of giving that to you. Just promise me that you will stay for me forever. Tumango ako at tumingkayad upang halikan ang kanyang labi ng mariin. Promise, Dan. Always. Isang maaliwalas na ngiti ang dumaan sa labi niya nang sinabi kong iyon. Ayos lang ba na gawin mo to, Camila? Tinignan ko ang babaeng morena sa tabi ni Jeronimo. Narito kami sa study room ko upang pag-usapan ang planong niluluto ko para kay Thina. Tumango agad siya. Opo, kuya. Pinaghandaan ko na ito. Isa pa, huminga siya ng malalim. Magiging malaki ang tulong nito sa gagawin ko, nakayukong sambit niya. Tinitigan ko siya. Nitong isang araw ay naghanap ako ng babaeng pwede kong palabisan na karelasyon ko, para ipakita kay Thina na unti-unti na akong nakaka-move on sa kanya. Ginagawa ko ito dahil ito na lang ang nakikita kong huling pag-asa para tuluyan ng hindi makatakas sa akin si Thina. If she really loves me, she will do everything to win me back. Nasa likod lang ako ng kapatid ko. Nilingon ko ang nakaakbay ng si Jeronimo kay Camila. They are siblings. Siya ang naglapit sa akin ng kapatid niya. Noong una ay hindi talaga ako pumayag, lalo na't noong nakita ko ito na halos ay 7 taon na mas bata sa akin. Mukha nga lang na matured siya sa hitsura niya. Kaya lang ay ito ang nakiusap sa akin. Ang sabi niya ay malaking tulong ito sa kanya at gagawin niya ito dahil sa personal niyang rason. Humugot ako ng malalim na hininga. Okay, I will give you by tomorrow yung mga gagawin mo. Kuya, why do you look like a constipated? This isn't your first marriage. Umirap ako sa mapang-asar na halakhak ni Dane. He's in his white coat while I am wearing a black coat. He's my best man in my pangalawang kasal. As far as I know, Dane, you were in my same situation also when you were getting married. You were so anxious kung sisiputin ka pa ni Olga. Ni hindi na nga halos may pinta ang mukha mo sa sobrang putla, balik asar ko sa kanya. Siya naman ngayon ang umirap. Tumawa ako dahil nakuha ko siya roon. Epic naman kasi ang hitsura niyang iyon. Oh, tama na yang asaran niyong dalawa, pag-aawat ni Dad. She will be arriving in less than 30 minutes. Dinagundong ako lalo ng kaba. Come your, Dan. Malapit na.
You will see her wearing that beautiful gown. Sinimulan namin ang plano. Pinaimbestiga ko kay Jeronimo kung sinong inupahan ni Tina, upang malaman ang kalagayan ko rito sa Pilipinas. Pinasadya namin na magpakalat ng litrato na magkasama kami ni Camila. We even spread wrong information about her. We let it extend to social media. Hinayaan namin na ganoon ang ipakalat na balita ng mga tao. Hindi nga lang ako naglabas ng impormasyon ukol kung itutuloy ko na ang annulment namin ni Tina. At parte iyon ng plano ko. Alam ni Dad ang lahat ng kabalastugan ko. At alam ko rin ang dahilan kung bakit hindi ako binalikan ni Tina. She doesn't need to explain it cause I understand. All I need is for her to claim me back. To back in my arms again and tell me that she loves me. I am just waiting for her. Ngunit kahit dumating na siya sa Pilipinas at ipinakita ko sa kanya ang peking papeles para sa annulment namin ay wala pa rin siyang ginawa. Wala talaga siyang ginawa. At ang mas nakakatawa pa, mukhang balak na nga niya akong palayain. Damn this woman, iba yata ang iniisip niya, iba sa gusto kong mangyari. At hindi nga ako nagkamali. She wants to set me free. She wants to pursue the annulment. She wants to end the marriage that I'm still fighting till now. I shook my head in dismay. This was not what I have expected from Tina. She's strong and unwavering. Nasaan na ang lahat ng iyon? Sumuko na talaga siya. Nawalan na ng pag-asa. Ayaw na niya. No, I will end the agony now. I will end her sufferings. Maglalatag na sana ako ng plano para i-surpresa siya, ngunit ako ang higit na sorpresa. She felt very sorry for what happened. On us and on our marriage. I saw how she trembled, iyong klase ng panginginig na gustong-gusto ko talaga at pinanabakan ko. Na ang panginginig niyang iyon ang nagsasabi kung gaano na niya ako kamahal. Na natatakot siyang mawala ako. Na alam kong may nararamdaman siya sa akin hanggang ngayon. And I made love with her until I couldn't see anything. Halos mapaiyak ako sa kaligayahan noong naramdaman ko ang panginginig niya sa ilalim ko. Ang mga halik niya na malalalim at nakakapayanig, ang mga kalmo niya sa aking likod at ang mga pagdaing niya sa pagtawag ng pangalan ko. Damn it, I could surrender everything just to experience it again. I am so dying for it. Sa isang hudyat ng pagbukas ng double doors ng simbahan ay agad siyang lumitaw suot. Ang kanyang belo na nagtatakip sa kanyang mukha. Sa malayo pa lang ay napansin ko ang matamis niyang ngiti. That smile that comes from the bottom of her heart. Nakita ko ang paghagilap ng mga mata niya sa loob ng simbahan. At nang magtama ang mga paningin namin ay kumislap ang mga mata niya at nangilid ang mga luha. My face was burning hot, too, as tears wants to fall on my eyes. Thank you, Lord, for bringing back Tina into my life. I owe everything to you. This day forward, I will keep her and treasured her. Ang mga masasakit na pangyayaring ito na nangyari na sa aming buhay, mag-asawa ay naging aral ko at kinuha ko ito bilang isang positibong karanasan para sa aming paglaki. Thank you, too, Tina. Thank you for loving me. Would you believe that my love for you is fierce and strong? I know you do. Pagkatapos nito, magsasama na tayo. I will marry you eternally till you will get no reason of leaving me anymore. We will never get tired to each other. Sabay tayong lalaki at magtitiwala. Yayakapin natin ang relasyon na to ng pagmamahal at tiwala. Wala nang makakatibag sa atin. Wala na talaga. Hinatid siya sa altar ng kanyang mangiyak-ngiyak na daddy. Nagkatinginan muna kami ni daddy bago niya matapang na binitawan ang kanyang anak at ibinigay sa amin. I saw her mom, too, who is crying while sitting in her wheelchair. She made thumbs up for me. I mouthed my thank you to her. Pinatong niya ang kamay ni Tina sa amin. Mapula na ang mga mata nito. Take good care of my daughter, please, Dan. Tumango ako at ngumiti sa kanya ng may assurance. Noong kami na lang ni Tina ang natira ay tiningnan muna namin ang altar bago magkatinginan. Parehas naming pinalis ang mga luhang patuloy na dumadaloy sa aming mga mata. Kinuha ni Tina ang mga palad ko at tinungo yun sa kanyang labi. Napasinghap ako nang halikan niya iyon ng mariin. I love you, Dan. I am madly in love you, buong pagmamahal niyang sabi, nanginginig ang panga.
Hinaplos ko gamit ng isang kamay ang kanyang pisngi. Nang hinalikan ko siya ay nalasahan ko ang alat sa masagana niyang luha. I am madly in love with you, too, Thina. Bulong ko pa sa wakas. Akin na siya magpakailanman. Dumaan man ang maraming uno sa kanilang relasyon, sa huli sila pa rin talaga minsan kailangan nyo muna itama at unawain, ang mga bagay na hindi nyo maunawaan kung bakit nangyayari, mahal lang nila ang isa't isa kaya never silang sumuko. Ang pagmamahal ni Dan sa asawa ay walang kapantay. Sa kanyang buhay si Thina lang sapat na. Ginawa niya ang lahat para maging sila pa rin ng asawa. Masaya silang namuhay kasama ang kanilang kambal na anak. Dan Ryan Paul Montenegro, Daniela Marie Montenegro. Thank you sa support at pag-antay ng update, maraming salamat, mag-ingat po kayong lahat.